Patuloy tayo na nag-aaral sa ating Sunday School sa Belgic Confession of Faith at nagpapasalamat tayo dahil tayo ay nasa Article 21 o Artikulo 21. At naaral natin sa mga nakaraang Sunday School natin yung Article 20 na ipinahayag ng Diyos ang kanyang katarungan at kahabagan kay Kristo. So nakita natin the justice and mercy of God. Ngayong umaga, titingnan natin yung ating Article 20 sa ating title lesson o yung ating pong paksa sa ating aralin ngayon, the satisfaction of Christ for our sins. Ulitin ko, the satisfaction of Christ for our sin. Sa Tagalog, ang kasapatan ng Kristo para sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, ang kasaysayan ng banal na kasulatan ay isang makapangyarihan na katotohanan na kung saan ang Diyos ay nagturo na naging tao na dapat si Kristo ang siyang pinakasentro at bida. Subalit si Kristo ang naging biktima sa mata ng mga tao. Na si Kristo ay mananagumpay, subalit kailangan na matalo. And that is the lowly act of our Lord Jesus Christ when He came and became man nung nandito po siya sa lupa. Ganito ang gustong iparating sa atin ng Article 20 na ating pinag-aralan sa Sunday School natin. Na kung saan, tinignan nga natin doon, the justice and mercy of God, yung hustisya at kahabagan o kaawaan ng Diyos. Pinakita yon ng talatang 20. Noong last meeting na ating pag-aaral, na ating pinapahayag at sinasampalatayanan na si Kristo ang object ng katarungan ng Ama at ang mga hinirang ng Ama ang object ng kahabagan. So nakita natin sa pag-aaral natin yung naging katarungan natin sa harapan ng Diyos Ama. Yung naging tinatawag nating yung justice ng hinahanap ng Ama ay nakita natin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nakita natin doon si Kristo ang object ng katarungan ng Ama. So pag hinahanap natin ang justice, ang katarungan ng Ama, yun po ay makikita natin kay Kristo. Tayo naman ng mga hinirang ng Ama, ang object ng kahabagan ng Diyos. So meaning, walang pwedeng magbigay sa atin ng kasapatan para mapawalang sala tayo, para hindi tayo mag-suffer sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. Yung tinatawag na eternal suffering, ang kasapatan po nun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, dito po sa Artikulo 21 ng Belgic Confession of Faith, mayroon pong kaliwanagan ng higit pa na kung saan nakita natin sa Article 20 na Christ satisfied justice for us. Ano ang ibig sabihin doon? Si Kristo ang kasapatan ng tinatawag na katarungan ng Diyos para sa atin. Kaya makikita natin dito yung isa sa one sola ng Reformation of 1500. Ibig sabihin po yung solo Christus. So makikita natin dito na Christ alone, si Kristo lamang po. Wala pong pwedeng idagdag. Hindi natin dapat nadagdagan ang kumpletong ginawa ni Jesus sa cross para magbigay sa atin ng kaligtasan. Ang tawag doon ay solos Christus, si Christ alone. Christ alone, hindi ho pwedeng dagdagan ng plus Mary, plus saints, plus good works, etc., etc.
Christ alone. Kaya nga isa sa ating nakalagay sa emblem ng ating logo ng church. Mapapansin nyo sa harapan, Solus Christus, Christ alone. Kaya ang Article 21 na ating pag-aaralan ngayon, ang anak ng Diyos ay sinigurado, sinecure ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagiging high priest, dakilang pari o mataas na pari, upang bigyang kasapatan ang walang hanggang puot ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam nyo, tayong lahat ay nararapat na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kung ating bubusisiing mabuti na sinasabi ng Romans 1:18 na nahayag sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan. Sa English, the wrath of God revealed from heaven. At ito ay hindi nakatago. Why? Because in Genesis chapter 6, 7, and 8, because of the wickedness, dahil sa pagiging sinful ng tao sa panahon ni Noah, ang Diyos ay hindi ho nagdalawang isip na ibuhos niya ang kanyang puot sa panahon po ni Noah. At alam natin, nawawalo lang po ang naligtas, and the rest of the people and humanity in that time ay nakaranas ng punishment. That is the punishment. That is the revealed wrath of God in the time of Noah. And also, in Genesis, makikita natin sa ginawa ng Diyos sa Sodom at Gomorrah. Because of their wickedness, because of their depravity and being a sinful sa panahon iyon, naligtas lang po ay walang iba, kundi si Lot. Ang naligtas po yung pamangkin ni Abraham. So the wrath of God revealed from heaven. That's why when Apostle Paul wrote dun sa Romans chapter 5, sabi ron, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Pero ngayon, pinilang na niya tayong kaibigan alang-alang kay Kristo. Dati-rati, nasa atin ang puot ng Diyos. Ngunit ngayon ay tinanggal na niya sa atin. Yan ang kalagayan ng tao. Pero alam niyo po ba na ang ating Panginoong Jesucristo, because His satisfaction, ang kanyang kasapatan ng ginawa sa cross, when He was offered Himself at the cross of Calvary as the fulfillment of Old Testament practices. Nakita natin yon, na satisfied ang Father sa pag-o-offer ni Jesus ng kanyang sarili as our mediator when He was at the cross of Calvary for our salvation. So ang nag-anal, nagtanggal ng puot, ng galit ng Diyos sa atin ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bilang dakilang pari, ang ating Panginoong Jesucristo, inilagay niya ang kanyang sarili, saan? Sa dambana, bilang sakripisyo para sa ating kasalanan. Napag-aralan na natin na from Old Testament practices, nakita natin na ang mga tao sa lumang tipan as typology of Jesus Christ, kailangan mag-offer ng perfect animals. Kailangan nilang mag-alay ng perfectong hayop na siyang sinusunog sa altar at dinadala o ina-administer ng mga priests. At nakita natin na yung hayop ay pinapatay, tapos yung pinakamainam na laman ay sinusunog upang maging insenso ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Yung usok na yon, yun yung nagbibigay ng apis sa atin sa harapan ng Diyos sa lumang tipan. Yung blood ni Jesus, winiwisek as a symbol of cleansing and atonement. Yan yung dapat nating makita. Kaya nga, maliwanag na ang ating Panginoong Jesucristo ay fulfillment. Literally, alam natin na
nilagay ang kanyang sarili. Saan? Doon sa cross. Namatay ang kanyang sarili sa cross ng Kalbaryo. At ito ay nagpapakita na Jesus Christ placed Himself on the altar as the sacrifice for our sins. Because of this marvelous truth, we receive unspeakable comfort and peace to give us confidence before God. I want to clarify these phrases and words. Dahil po, dito sa kamanghamanghang katotohanan ito, tumanggap tayo ng hindi masabi na kaaliwan at kapayapaan na nagbigay sa atin ng tiwala sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So napakaliwanag. At ngayon tingnan natin itong Article 21 ng Belgic Confession. At ang pinaka-title nito dito, ang pagbibigay ng kasiyahan ni Kristo, ang ating tanging puno, pari para sa atin. Now, I want to read it intentionally at dito tayo huhugot ng pagpapaliwanag. Alam natin sa church natin, we believe and confess sola scriptura. Ang ating batayan sa pananampalataya ay scripture lamang. Hindi po gawa ng tao o aral ng tao o sino man sa atin dito o scholar ng Biblia from sa mga nakaraang panahon. Naniniwala tayo na ang Belgic Confession of Faith ay isang dokumento na isinulat ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, ng mga reformer noong 1500, noong 1563, and we believe na itong Belgic Confession ito ay nakaayon sa banal na kasulatan at ito ay exposition o kapaliwanagan ng banal na kasulatan. So, every confession and creed na katulad ng ito ay subordinate. Ito po ay mas mababa po ito kaysa sa scripture. Pero dahil nga po ito ay biblical, huhugutin natin ang ating pag-aaral dito sa ating Article 21, sa ating paksang ito, kasi nakita natin na napakaklaro ng teaching dito when it comes to the doctrine of the satisfaction of Christ because He is the great high priest. At ganito ang sabi ng Belgic Confession of Faith. Kami ay sumasampalataya na si Jesucristo ay ipinalaga ng may panunumpa na maging walang hanggang punong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Nasa Book of Hebrew po, meron po siyang lahat ng babanggitin ko rito, footnotes lang po, dagdag. Lahat po ng ito ay meron po siyang tinatawag na biblical proof. Hindi lang siya proof na biblical, kundi hinugot sa paliwanag ng Biblia. Lahat po dito, makikita natin dito na napakarami pong cross-reference na nakalagay sa ilalim para lang malaman natin. At hindi ko na ho babanggitin ito dahil later on ay kukuha tayo ng mga passage dito sa mga sinabi rito. Now, sabi rito, si Kristo ay walang hanggang punong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek, na inalay niya ang kanyang sarili para sa ating kapakanan sa harapan ng Ama upang palubagin ang puot ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay kasiyahan ng lubos sa pag-aalay ng kanyang sarili sa puno ng krus at pagbubuhos ng kanyang mahalagang dugo upang linisin ang ating mga kasalanan tulad ng inihula ng mga propeta, sapagkat nasusulat, siya'y sinugatan dahil sa ating pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay gumaling. Siya'y parang korderong dinala sa katayan at ibinilang na kasama ng mga makasalanan. Siya'y sinugatan dahil sa ating pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Siya'y parang korderong dinala sa katayan at ibinilang na kasama ng mga makasalanan, at hinatulan ni Poncio Pilato na isang masama, bagamat una niyang ipinahayag na siya ay walang kasalanan, kung kaya kanyang ibinalik ang hindi naman niya kinuha at nagdusa ng matwid para sa di matwid sa kanyang katawan at sa kanyang kaluluwa. Naramdaman
ang kahindik-hindik na parusang dapat ay sa atin, bunga ng ating mga kasalanan. Ano pat ang kanyang pawis ay naging katulad ng mga patak na dugo na tumulo sa lupa. Siya'y sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At tiniis niya ang lahat ng ito para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. That is the first paragraph. Second paragraph, o ikalawang saknong. Kaya makatwirang kaming nagpapahayag kasama ni Apostol Pablo, wala kaming kinikilala maliban na si Jesucristo. At siya na ipinako sa krus. Pinaari naming kalugihan ang lahat ng mga bagay dahil sa higit na kahalagahang makilala si Kristo Jesus na ating Panginoon. At sa kanyang mga sugat, natagpuan natin ang lahat ng mga kaaliwan. At di na kailangang hanapin pa o mag-invento ng ibang paraan upang magbalik loob. Sumasampalataya kami na bagamat nahulog sa kapahamakan ang lahat. So, yun po yung sinasabi ng ating Article 21. Now, I want to expound this Article 21. Una, si Kristo Jesus ay walang hanggang punong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Now, ano po ba ang implikasyon? Bakit kailangan nating pag-aralan na si Kristo ay dakilang punong pari? Why we studied that Jesus Christ is the high priest. Siya yung dakilang hari. Bakit kailangan nating pag-aralan na si Kristo ay dakilang hari? Dakilang pari. Now, bigyan natin ng konting paliwanag ito to clarify yung pagiging high priest ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, ang high priest, he is the mediator. Siya ho ang tagapamagitan. Narinig niyo sa akin from Old Testament, hindi ho pwedeng makalapit ang mga Israelite o ang church ng ating Panginoong Jesucristo from Old Testament nang directly sa ating Diyos Ama. Kailangan may tagapamagitan, kailangan na mayroong mediator. O kaya't makikita natin na si Moises, he is the mediator sa Israel. Makikita natin ngayon na ang high priest pala ay napakahalaga sa lumang tipan dahil siya ang namamagitan sa Diyos. Ang dakilang saserdote, siya ang tagapamagitan ng tao, ng church, ng Israel sa Diyos. Now, ganun yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, if we summarize itong mga pinag-aaralan natin, tama po ang sinabi ni Apostle John in John chapter 14 verse 6. Ano yung sabi niya? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me. So sabi ni Jesus Christ, sumagot si Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Pinapakita rito na the only way para makarating tayo, mapatawad tayo sa kasalanan natin, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Now, let us clarify na sa ating pag-aaral ngayon, me as your pastor, nag-aaral ng salita ng Diyos, without the highly priestly ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, wala ko tayong salvation. Everything that we are doing sa church na ito is vanity. Wala ko sa isa ang lahat ng ito. That's why, in my introduction, pinakita ko sa inyo kanina na Jesus Christ is the satisfaction for our sin. Si Jesus po ang kasapatan para sa ating mga kasalanan. Now, sinasabi ko kanina sa ating unang punto ng pag-aaral, Lord willing, sa mga susunod na Sunday School natin, matalakay pa natin ang marami pang patungkol dito sa ating paksa. Si Kristo Jesus ay walang hanggang punong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Now, makikita natin at huhugutin natin ito sa Book of Hebrew dahil ang Book of Hebrew, pag pinag-aralan po natin, ito po ay nagpapakita na ang buod. Bigay ko na sa inyo yung pinaka-summary ng Book of Hebrew. Please open your Bible. In Hebrew chapter 8, ano ang ibig sabihin ng Book of Hebrew? Ang Book of Hebrew, this is the
the summary, ito yung buod ng Book of Hebrew, yung 13 chapters ng Hebreo. Sabi ng Hebrew chapter 8 verse 1. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. You see, the Book of Hebrew clarified, expounded kung sino si Jesus. From chapter 1 up to chapter 13, sinulat po ng author ng Book of Hebrew na we have a great high priest. And our great high priest is no other than Jesus Christ Himself. Kaya, una makikita natin, ang writer ng Hebrew ay pinatunayan that Jesus was the final high priest for the people of God. Nakita na natin sa chapter 8 verse 1, pinapakita ng manunulat o sumulat ng libro ng aklat ng Hebreo, pinatunayan niya na si Jesus ang pinaka-final. When we say final, wala nang kasunod. He is the last. He is the last. Ito yung tinatawag na katapusan. Jesus is the final. Si Jesus ang katapusan. Huminto na kay Jesus. Alin? Yung mga priest sa lumang tipan. Now, bigyan ko kayo ng example. From the Old Testament, the high priest once a year ay pumapasok sa Holies of Holies. Halimbawa, this is the tabernacle. So, nahati ito ngayon sa dalawa. Holy place, yung unang bahagi. Doon ho nagsasacrifice yung mga priests at saka yung mga high priest. Pero meron pong Holy of Holies. Kabanal-banalang lugar. Wari, ito ho yun. Diyan sa unang bahagi, tapos merong hati halimbawa dito. Yung hati na yan, holy place, banal na lugar, sabi ko kanina, diyan nag-o-offer ng mga sacrifices, yung mga priest and high priest, every day, sa kanilang pagsamba. Yung second portion na hati na ito, Holy of Holies. Kabanal-banalang lugar. And once a year lang po, nakakapasok ang pinakadakilang saserdote. Pagpasok ko once a year ng dakilang saserdote o high priest sa Holy of Holies, kailangan niya siguraduhin na he is a perfect. Perfecto siya. Wala siyang kasalanan. Alam niyo, nakasuot siya ng garment of priest, may mga bell siya sa kanyang mga kasuotan. At alam niyo, kapag pumasok siya sa Holy of Holies, na meron siyang kasalanan, mamamatay siya. Ano yung ginagawa niya sa Holy of Holies? Nire-represent niya ang kabuuan ng bansang Israel. Ang tao ng Israel, ang mga pinili ng Diyos. Papasok siya sa Holy of Holies, ihingi niya ng tawad, magiging mediator siya, tagapamagitan siya sa Diyos para patawarin ang kasalanan. Ganun po yung kasaysayan. Kaya makikita natin, si Kristo ang katapusan. Wala na pong high priest, wala na pong priest. Bakit po? Ang manunulat, ang sumulat na si Apostol Pablo ng aklat ng Hebreo ay pinatunayan na si Jesus ang pinaka-kahuli-hulihan. Siya ang katapusan ng pagiging dakilang propet, pagiging dakilang pari para sa mga anak ng Diyos, para sa people of God, para sa church. Now, mga kapatid, kung titingnan natin in the book of Hebrew, si Kristo ay hindi galing sa tribe of Levi. Ulitin ko, Jesus Christ is not came from the tribe of Levi. Hindi galing si Jesus sa tribo o sa angkan ni Levi. Why? Ang mga Levita, sila ho ang mga priest. Kapag sa lumang tipan, kapag ikaw ay nasa tribe, pag sinabi nating tribe, nasa angkan, nasa tribo ni Levi, doon kumukuha ng magiging priest, magiging pare. Doon din galing yung high priest.
Nakuha niyo po yung punto natin dito? Doon ang gagaling yung high priest. Pero hindi galing si Jesus Christ doon. Ibig sabihin, kung pag-aaralan, dapat hindi pwedeng maging priest si Jesus Christ. In the human perspective o sa pananaw ng tao. Bakit? Kasi hindi naman siya galing kay Levi. Nakita niyo? Now, the priestly line, doon ang gagaling yung mga pare sa tribo ni Levi. But Christ was of the tribe of Judah. Sa kingly line, alam niyo, saan galing si Jesus? Galing si Jesus sa tribo ng Judah. Pag sinabi natin tribo ng Judah, ito ho yung linya po ito. Line po ito ng mga Hudyo, ng mga Hebreyo, na kung saan doon ang gagaling. Ngayon, paano naging pari si Kristo Jesus? Paano siya naging high priest? Paano naging pari si Jesus Christ? Ang Diyos, sa kanyang hindi matarok na karunungan, ay naghanda na noon pa ng magiging gawain o sagot dito sa isang sitwasyon na ito. Una, makikita natin, si Jesus, hindi siya galing sa tribo ni Levi. Bakit po? Kasi sa tribo ni Levi, doon manggagaling ang lahat ng priest at saka high priest. Pero hindi nga ako galing si Jesus doon eh. Galing si Jesus sa tribe of Judah. Sa Judah po siya galing. Sa angkan ni David. Doon po siya galing. Dapat, hari lang si Jesus Christ. Pero ang tanong nga, bakit siya naging high priest? Bakit siya naging pare? Samantalang hindi naman siya galing sa tribo ni Levi. Naalala ko tuloy, nanay po namin pangalan, Levita. Yung nanay namin, Levita po yung pangalan ng nanay namin eh. Kaya minsan nagbibiroan kami. Kaya siguro lahat tayo parang nagpapastor eh. No? Parang ganun na naiisip namin. Bagamat hindi naman po, naiisip ko lang ngayong ating pag-aaral. So, si Jesus galing siya sa tribe of Judah. Ibig sabihin, hari siya. Nangangahulugan, galing siya kay David. Ngayon, tingnan natin. Ang pinaka-unique sa pagiging hari at pagiging saserdote. So, pinagsama ngayon. Kung galing siya kay Judah, kay David, hari siya. Kung galing siya kay Levi, priest siya. Hindi siya galing kay Levi, pero baging naging priest siya. So, pinagsama ngayon. So, si Jesus Christ ngayon, hari at saserdote. King and priest po si Jesus Christ. Now, a unique king priest had already appeared in sacred history in the person of Melchizedek. Si Melchizedek ay typology po ni Jesus Christ na king and priest. Now, back to Hebrew chapter 7, verse 1 to 10, na tinignan na natin kanina. Sige po, if you want to be with me as I read Hebrew chapter 7, verses 1 to 10, ganito po ang sinasabi ng author ng Hebrew. Hebrew 7, 1 to 10. Itong si Melchizedek ay hari ng Salem. So, sino si Melchizedek? Hari ng Salem. Yung Salem, makita natin mamaya kung ano ibig sabihin. Nang pabalik na si Abraham, mula sa pagkapuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kanya, pagpalain ka ng Panginoon. Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapo ng lahat ng mas nasamsam niya sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katarungan at siya ang hari ng Salem na sa ibang salita ay hari ng kapayapaan. Una, si Melchizedek ay king, hari. Ngayon, pagkagaling niya ngayon sa labanan, sinalubong siya ni Abraham. Si Abraham, yung nasamsam na Abraham, ay ulitin natin. Si Melchizedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. So, saserdote si Melchizedek. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagkapuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kanya, pagpalain ka ng Panginoon. Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapo ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. So, ano ginawa ni Abraham? Yung lahat
ng nasamsam ni Abraham sa labanan. Sa history po ng Old Testament, kapag na-conquer mo ang isang lugar, everything na mayroon doon, especially the gold, lahat ng nandun doon, makukuha mo yon. So, nung bumalik ngayon, si Abraham, galing sa labanan, ibinigay niya kay Melchizedek ang lahat ng ikasampung bahagi ng lahat ng kanilang nasamsam. Ang salitang nasamsam ay inarit o kinuha. Ganun ang practice. Ibinigay ngayon ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nakuha na samsam kay Melchizedek. Ngayon, tuloy natin. Ngayon, nasabi rito sa talatang 3, walang nabanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Meron po bang history kay Melchizedek? Wala hong history of record kay Melchizedek. Kaya ang sabi ng author ng Hebrew, hindi alam kung sino ang nanay niya, hindi alam kung sino yung tatay niya, hindi alam kung saan siya pinanganak, hindi alam kung kailan siya pinanganak. Ngayon, bigla ngayong sinabi sa verse 3 at kinonekta ngayon kay Kristo. Ang sabi ngayon, tulad ng anak ng Diyos, siya'y saserdote magpakailan paman. Now, si Melchizedek, hari siya. Ay, siya ho ay saserdote. Ngayon, kung ating makikita sa kanyang pagiging saserdote, kinumpara ngayon siya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ron sa verse 3, tulad ng anak ng Diyos, siya'y saserdote magpakailanman. Saserdote siya, eternal, magpakailanman. So, nangangahulugan si Melchizedek at saka si Jesus Christ, pag tinignan natin dito, typology si Melchizedek ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ang sabi ng verse 4, tingnan ninyo kung gaano siya kadakila, ipinagkaloob sa kanya ni Abraham ang ikapo ng nasamsam niya sa labanan, at si Abraham ay isang patriarka. Ang mga hinirang na saserdote sa mga apo ni Levi ay inatasan ng kautusan na kumuha ng ikapo mula sa mga Israelita sa makatibagay sa kanilang mga kapatid. Bagamat mula rin sila kay Abraham, si Melchizedek ay di kabilang sa lipi ni Levi. So nakita nyo, si Melchizedek, hindi siya kabilang sa lipi ni Levi. Sabi ko kanina, yung lahat na magiging priest at saka high priest, manggagaling sa tribe of Levi. Pero si Melchizedek, hindi naman siya galing sa tribo ni Levi. Pero bakit si Abraham, binigay niya ang lahat ng kanyang nasamsam kay Melchizedek? Because Abraham was recognized that Melchizedek is the priest and king. Nakita nyo in Malachi chapter 3, ano yung trabaho ng high priest? Ano ang trabaho ng priest, ng mga Levita? In Malachi chapter 3, sila yung nagko-collect ng lahat ng ikasampung bahagi ng ikapo. Yun yung pakikita natin. So si Melchizedek, hindi siya galing kay Levi. Dapat king siya dahil galing siya sa tribe of Judah. Pero si Abraham, ni-recognize siya na priest. Bawal po na magbigay sana si Abraham kay Melchizedek. Hindi naman siya priest eh. Dapat binigay niya ito sa mga Levita na priest and high priest. Now, kasi nga, ang sagot nasa verse 3. Tulad ng anak ng Diyos, si Melchizedek ay saserdote magpakailan paman. Now, ngayon, ibig sabihin, from Old Testament, meron na glimpse, pinapakita na sa lumang tipan na itong si Melchizedek ay typology ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon, mapapansin natin sa ating pag-aaral, tingnan natin itong binasa natin sa Hebrew chapter 7 verse 1 to 10, Melchizedek as a king and priest in verse 1. Hari siya at pari siya. Walang pinagmulan at hindi galing sa lahi ni Abraham in verse 3. Subalit ang mga Levitang pari ay galing sa lahi ni Abraham in chapter 7 verse 5 to 7. Ngayon, eto tingnan natin. Ang ating Panginoong Jesucristo ay itinalaga sa kanyang pagiging
na kung saan kinikilala na bagamat hindi siya literal na galing sa line ni Levi, ay kinilala siya na priest. Ito po ay nagpapakita sa atin na yung mga Levita ay nagpapakita sa atin na dapat sila ay nagbibigay ng tithes doon lamang sa mga Levita, pero si Abraham, binigyan nga ho niya si Melchizedek ng lahat ng kanyang nasansam as a recognition ni Abraham na itong si Melchizedek ay hindi lang hari, kundi siya ay isang dakilang saserdote. Meaning, si Abraham at si Levi ay kinilala si Melchizedek na saserdote. So makikita natin si Abraham at yung Levita, si Abraham galing sa linya ng Judah king, si Levi galing sa tribe of Levi. Kaya pag pinagsama natin, yung pagkilala nila kay Jesus Christ, King and Priest, hari at saserdote, yan ang makikita natin. Ibig sabihin, si Kristo ay tanging punong pari. He is the great high priest. So kung kinilala siya ni Levi, ng line of tribe of Levi, kinilala siya ni Abraham the priest, dapat nating maintindihan ngayon, Christ is the fulfillment ng lumang tipan bilang saserdote. Tawa niya? Okay, now, kaya nga, si Kristo ay naging tanging punong pari dahil sa kapangyarihan na buhay na kailanman ay di matatapos at hindi dahil sa lahi ayon sa tuntunin ng kautusan. Ang pagiging dakilang saserdote ni Jesus Christ is not according to the law. Dahil kung law ang pag-uusapan natin, sa lumang tipan, hindi papasa si Jesus Christ as a priest. Dahil galing nga siya saan? Sa kingly ni Judah. Hindi siya galing kay Levi. Sa lumang tipan, pag galing ka kay Levi, priest ka. Pag galing ka sa Judah, doon manggagaling ang hari. Binali ho ito. Sinuway po ito. Hindi ho ito ibig sabihin, yung rule ng tao, hindi ho naging panuntunan ng Diyos. Ako niyo? Ibig sabihin, bakit nangyari ito? Because Jesus Christ is the high priest who mediates us in the throne of heaven. Tawa niyo? So ngayon, ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang pagiging dakilang saserdote ni Jesus Christ ay napakahalaga sa buhay ng church, sa buhay ng individual na member sa loob ng church. Why? Dahil ang saserdote ang tagapamagitan natin sa Diyos. Nakuha niyo? Siya ho ang tagapamagitan natin saan? Sa ating Panginoong Diyos. He is our mediator saan? Sa kalangitan. Kaya ngayon, kung ating titingnan, hindi na tayo dapat nagkukumpisal saan? Sa mga priest. Nakuha niyo? We are directly, na nakalalapit sa Panginoong Diyos dahil kay Kristo. Nakuha niyo po yung punto? Sa lumang tipan, pag pinag-aralan natin, yung mga priest na galing sa line ni Levi, kapag meron silang kasalanan at mag-worship sila sa Panginoon, kailangan nilang magdala ng perfect animals. Nakuha niyo? Tapos, hindi sila yung papatay nito, hindi sila yung mag-o-offer nito, ibibigay nila ito sa mga priest. At yung mga priest ang nag-a-administer nito, at pag in-administer ito, yung pinakamainam na bahagi ng laman ng perfect animals, sinusunog yon. At yung usok nun ay nagiging dahilan kung bakit napapalubag natin ang loob ng Diyos sa lumang tipan. Yung usok nun, nasasamyo ng Diyos, at yun yung nagpapalubag sa Panginoon. Yun naman pong dugo ay winiwilig as a symbol ng paglilinis at pagtatakip sa ating mga kasalanan. Ang gumagawa lang po nun ay mga priests. Now, because Jesus Christ is the fulfillment ng ginagawa sa lumang tipan, sa Book of Hebrew, maliwanag na sinasabi doon na hindi na natin ngayon ginagawa yun. Ang kailangan gawin ng isang totoong naligtas ay nasa kanyang kaisipan
na si Jesus, siya ang ating tagapamagitan sa Diyos. Kaya pag nag-worship tayo sa ating Panginoong Diyos, si Jesus ang ating tagapamagitan. Kung bakit tayo nagkaroon ng salvation? Dahil kay Kristo. Hindi ho pwedeng si Kristo plus Mary plus saint plus good works. Hindi ho yun. Solos Christus, Christ alone. Kaya ang ibig sabihin, lahat tayo ngayon ay malaya nang makalalapit sa Panginoon. In a sense, the book of Apostle Peter in 1 Peter, sinasabi niya, we are the royal priesthood. In 1 Peter chapter 2, tayo ay mga royal priesthood. Every one of us, each of us na naririto, ay malaya nang nakalalapit sa ating Panginoong Diyos dahil kay Kristo. Kaya, John chapter 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me. In our salvation, Christ alone. Ibig sabihin, yung lahat ng natapos na ginawa ni Kristo, na nakita natin ngayon dito, kung bakit ang hustisya ng Panginoong Diyos ay ibinigay sa atin dahil sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Tama po ba? At kung bakit ngayon tayo tinitingnan ng Diyos na matuwid? Because yung mercy na meron tayo ngayon na naranasan, kinahabagan tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya maliwanag ho mga kapatid, na sa usapin ng ating pananampalataya, kailangan nating kilalanin sa palatayanan na si Jesucristo ang dakilang saserdote na siyang namamagitan sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? So, kapag nagpipray tayo, we are directly come to the Father through Jesus Christ. Hindi na tayo dapat pa na mayroong nakalagay rito na venerate na saint at doon tayo magpipray para maging mediator natin siya. Ipanalangin mo kami. Hindi na tayo ngayon gano'n, di ba? Hindi na tayo pwedeng magsabi na ipanalangin mo kami, santo, ganito. Hindi na ho. We are directly come to the Father sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba? So maliwanag ngayon, in our salvation, of course, in our salvation, si Kristo lang po ang ating kaligtasan. Dahil siya ho, ang priest na nag-alay ng kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo. So mga kapatid, this is our point number 1 sa ating pag-aaral ngayon, Lord willing. Titingnan natin sa ating Sunday school yung pangalawa at pangatlo sa mga susunod na Sunday school natin. So, maliwanag dapat sa atin na si Jesus Christ, hindi lang siya basta high priest, kundi siya yung katuparan ng mga practices na ginagawa sa lumang tipan. At maliwanag sa Book of Hebrew na si Melchizedek is typology of Jesus as our great high priest. Any question? Mr. Ronald?